Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong i-review ang Blur token sa video na ito dahil isa po itong request mula sa ating ka-crypto. At syempre para na rin sa mga hindi pa nakakaalam or hindi pa nakakakilala kay Blur token. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, dito po sa kay CoinMarketCap ay nasa top 99 po ngayon yung kanyang ranking. Ayan, mataas-taas po ito na ranking kasi pasok po siya sa top 100. Ayan, dito naman po sa kanyang trading volume, kanyang 24-hour trading volume ay ang kanyang ranko naman po ay top 38. Kaya yan, mataas-taas po. Ibig pong sabihin ay marami pong nagtra-transact dito. Ayan. Yung kanyang gumagamit po siya ng contract na Ethereum. Kaya Ethereum network po siya. Ayan, yung kanyang rating ay napakataas po. 4.1 yung kanyang star rating dito. Ayan, yan po ay binigay ng Cyberscope at tsaka kay Certic. Ayan, maganda po yung kanyang rating. Ayan, available na rin po siya sa mga exchanges na mga kilalang exchanges tulad ni Coinbase, KuCoin, Kraken, Bitstamp, Bitfinex. Ayan. Tsaka mga decentralized exchanges na si Uniswap at saka si SushiSwap. Ayan, marami pang iba yan. Marami pang mga ibang mga exchanges. Yan, na available si Blur. At ito naman po yung kanilang website. Ayan, kitang-kita po yung mga website. Ayan, mga NFT, the fastest NFT marketplace. Mukhang yan nga, yung kanilang pagkakadisenyo ay talagang kakaiba. Napakasimple lamang pero mukhang ayos na ayos naman po. Yan ang Blur token ay isa po itong utility token na ginagamit upang pamahalaan ang Blur NFT ecosystem. Ang mga holder ng Blur token ay may kapangyarihang bumoto sa mga decision ng platform tulad ng pagdaragdag ng mga bagong feature at alokasyon ng mga mapagkukunan. Kaya yan, ang Blur NFT ecosystem ay medyo bago pa lamang, ngunit mayroon itong mga promising na features. At kabilang rito ang isang user-friendly na NFT marketplace. Ayan, ang isa pa rito ay isang aggregator para sa mga tool sa NFT trading. Ayan, at isa pong lending protocol. Ayan, nasabi po itong isa po talaga itong user-friendly na NFT marketplace kasi madaling gamitin ng madaling gamitin ang Blur marketplace para sa parehong mga buyer at saka seller. Nagtatampok rin ito ng iba't ibang mga filter at tool upang tulungan ang mga user na mahanap ang mga NFT na kanilang hinahanap. Yan, dito naman sa aggregator para sa mga tool sa NFT trading, ang Blur aggregator ay nagtitipon ng iba't ibang mga tool sa NFT trading mula sa iba't ibang mga platform. Nagbibigay daan ito sa mga user na ikumpara ang mga presyo at mahanap ang pinakamahusay na mga deal sa mga NFT. Yan, pagdating naman sa kanyang lending protocol, ang Blur Lending Protocol ay nagbibigay daan sa mga user na manghiram at magpahiram ng mga NFT. Maaring ito ay kapaki-pakinabang para sa mga user na nagnanais na bumili ng mga NFT ngunit hindi nagtataglay ng buong halaga ng pera ng maaga. O para sa mga user na nagnanais na iparenta ang kanilang mga NFT upang kumita ng kita. Yan. Bukod sa mga feature na ito ay nakatuon din ang Blur team sa pagtatayo ng isang malakas na community or komunidad. Ang Blur
Discord server ay isang lugar kung saan maaring makipag-ugnayan ang mga user sa isa't isa, magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga NFT at lumahok sa mga giveaway at iba pang mga kaganapan. Ginagamit ang Blur token upang mapalakas ang Blur ecosystem. Maaring gamitin ng mga holder ng Blur token ang kanilang mga token upang bumoto sa mga desisyon ng platform, magbayad para sa mga transaction fee at kumita ng mga pabuya. Ayan. Pagdating sa pagboto sa mga desisyon ng platform, ang mga holder ng Blur token ay may kapangyarihan na bumoto sa mga proposal na isinumiti sa komunidad ng Blur. Nagbibigay daan ito sa kanila na magkaroon ng say sa kung paano binubuo at pinamamahalaan ang platform ng Blur. Ayan. Pagdating naman sa transaction fee, ayan, ay ginagamit ang mga Blur token upang magbayad para sa mga transaction fee sa Blur Marketplace at lending protocol. Ayan. Dito naman, pagdating naman sa kitaan sa pabuya, maaaring kumita ng mga pabuya ang mga holder ng Blur token sa pamamagitan ng paglahok sa Blur ecosystem. Halimbawa, maaaring kumita ng mga pabuya ang mga holder ng Blur token sa pamamagitan ng pag-stake ng kanilang mga token, pagboto sa mga proposal, at pagbibigay ng liquidity sa Blur lending protocol. Sa pangkalahatan, ang Blur token ay isang utility token na ginagamit upang pamahalaan ang Blur NFT ecosystem. Ang mga holder ng Blur token ay may kapangyarihan na bumoto sa mga desisyon ng platform at kumita ng mga pabuya. Medyo bago pa lamang ang Blur NFT ecosystem. Ngunit mayroon itong ilang mga pangakong promising features. Kabilang ang isang user-friendly na NFT marketplace, isang aggregator para sa mga tool sa NFT trading at isang lending protocol. Ayan, at naipaliwanag na po natin ito kanina. Ayan, narito ang isang mas detalyadong paliwanag ng ilan sa mga risk at potensyal na mga pabuya sa pag-i-invest dito kay Blur. Ayan, ito po yung mga risk na dapat nating malaman. Ayan, kung meron talaga tayong plano na mag-invest dito. Yan. Una ay ang NFT market ay napaka-volatile. Pangalawa, ang Blur ay isang medyo bagong proyekto pa lamang. At number 3, pangatlo ay kompetisyon mula sa iba pang mga NFT marketplace. Hindi lamang po si Blur ang tanging nag-iisang NFT na marketplace. Ayan, marami po itong mga kakompetensya. Ayan, pagdating dito sa NFT market na sa volatility ng NFT market. Ang NFT ay nasa maagang yugto pa lamang ng development at ito ay talagang napaka-volatile. Ito ay nangangahulugan na ang presyo ng Blur tokens ay maaaring mag-fluctuate ng malaki. Yan. Kaya kung mali po yung pasok natin dyan, ay talagang malaki po ang talo natin dito. Kaya yan. Pagdating naman dito sa medyo bagong proyekto pa lamang si Blur, ay yan, ang Blur ay meron pa rin itong kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang tagumpay sa mahabang panahon. Yan. Dito naman sa kanyang kompetisyon, mayroong ilang iba pang mga NFT marketplace sa merkado or market at possible na mawalan ng market share ang Blur sa kanyang mga kakompetensya. Yan. Yung potential naman na mga pabuya. Ayan, ang NFT market ay mabilis na lumalaki. Ang NFT market ay patuloy na lumalaki at nasa magandang posisyon ang Blur upang makinabang sa paglago nito. Ayan, ang isa pang potential dito ni Blur ay ang kanilang team ay may malakas na track record. Ang Blur team ay malakas yung kanilang track record ng tagumpay sa industriya ng tech. Kaya yan, meron na silang mga experience kasi kaya yan po ang isang parang nagpapalakas ng potensyal para kay Blur. Yan, ginagamit rin ang mga Blur token upang pamahalaan ang Blur ecosystem.
Yan, yung mga holder ng Blur token ay may kapangyarihan na bumoto sa mga desisyon ng platform at kumita ng mga pabuya. Ayan. Sa pangkahalatan, ang Blur ay isang speculative investment na may potensyal para sa mataas na mga pabuya. Ayan, rewards. Gayunpaman, mahalaga na maging mulat tayo sa mga risk na kasangkot bago mag-invest. Kung pinag-iisipan mong mag-invest dito kay Blur ay inire-recommend ako na gawin mo ang iyong sariling pananaliksik at mag-ingat na isaalang-alang ang iyong mga layunin sa investment. Yan, tolerance sa risk at pananaliksik bago ka gumawa ng iyong final decision. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.